Kung usapang demonyo at halimaw lang din naman sa ibabaw ng ring ang pag-uusapan, ay eto nga pala ang Pilipinong maladiablong makipaglaban sa ibabaw ng lona, mga kaibigan. Dinurog-durog at winasak-wasak lang naman ito ang pagmumukha ng maangas na undefeated champion ng mga Meksikano, mga kaibigan. Gitil na gitil si kabayan dito Pinakulata at pinagulapay lang ba naman ng maangas na Meksikanong ito ang kanyang Pilipinong boksingerong matalik na best friend, mga kaibigan. Nakakaawa ang sinapit ng Mexikanong ito kay kabayan. Literal na hagulgulan ang mga Meksikanong manonood sa sinapit ng kanilang pambatong idol nilang kababayan, mga kaibigan. Paano ba naman? Literal na pinagapang sa sakit at lasog-lasog ang inabot ng pagmumukha ng Meksikano sa naging laban nito kay kabayan. Kung hindi mo nga alam na sa boxing to nanggaling tapos nakita mo naglalakad tong Mexicano sa kanto aakalain mong galing banggaan ng mga nagkarambolang 10-wheeler na e-bike na prinsesa ng mga kalsada ang nangyari dito, mga kaibigan. Bugbog sarado ang damo ko Napakalakas ng kamao ng ating bidang kababayan na ito. Literal na nakakapatay. Ang talagang kung hindi kulata ay siguradong bugbog sarado at diretso ospital ang iyong aabutin dito. Dahil di umano ay kapag nahagip ka daw pala ng mga kamao nitong si kabayan ay para ka na din daw hinampas ng isang buong bahay na may mga batugang pabigat, mga kaibigan. Subalit sa kabila nga po ng mga naabot ng ating bidang kababayan na ito sa kanyang professional boxing career, ay sinong mag-aakalang mayroon palang magtatangkang lumapastangan sa taglay nitong kredibilidad at kapangyarihan, mga kaibigan. Hindi naging maganda ang palabra de honor ng buga-bugahan ng mayabang na Meksikanong ito sa Pinoy dahil pagugulapain lang din daw nito si kabayan kagaya ng ginawa niya sa best friend nitong boksingero, mga kaibigan. Hinayaan na lang daw sana ni kabayan ang masaklap na sinapit ng kanyang matalik na kaibigan at hindi na nais maghigantit na nahimik na lamang daw sana ito sa isang tabi. Bagkus naghanap pa daw ito ng sakit ng kanyang katawan. Isang malaking pagkakamali daw ang naging desisyon nitong hamunin siya at pagtangka ang kuhain ng kampyonatong titulong sintron sa kanya, mga kaibigan. Siguradong matutulad lang daw ang Pinoy sa kinawawa niyang matalik itong kaibigan. Panghihiramin daw niya ito ng muka sa may ubong kabayong oranggutang puyat ang pagmumukha ni kabayan, mga kaibigan, at patutulugin ng mahimbing nang walang labis kulang-kulang. Pagmimeriendahin din daw niya si kabayan ng mag-asawang hambalos, 100 baliling na kaliwa at 1,000 garote ding nguya-nguyaan. Mariing pagsisisihan daw nito na ginambala pa niya ang isang tulad niyang demonyo pagdating sa ibabaw ng lona, mga kaibigan, dahil talaga namang hindi niya ito bibigyan ng ni anumang katiting na awa sa kanilang magiging laban, mga kaibigan. Nagpanting naman ng tainga ni kabayan sa mga kayabangang binitawan ng mayabang ng Meksikanong ito, mga kaibigan, at sinabing gagawin niyang motibasyon ang mga kalapastangan ng pinagsasambi ng maangas na Mexikanong ito, mga kaibigan. At syempre, para na rin ipaghiganti ang kanyang matalik na kaibigan. Kasabay ng panghahanting ng mga mana ng ganatiktik sa Capiz, sa 16 ng Mayo taong 2019 ay tuluyan ng naikasa ang laban ng The Bulldozer ng mga Mexicano kontra sa The Secret Assassin ng Pilipinas, mga kaibigan. Ginanap ang kanilang laban sa teritoryo ng mga Mexicano sa Fantasy Spring Casino, Indio, Mexico. Paglalabanan nila dito ang titulong hawak ng Mexicano na WBO, NABO lightweight title
title na naagaw nito sa best friend ni Kabayan, mga kaibigan. May kagulagulantang na 34 na panalo. 29 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anumang klase ng pagkatalo ang pambato ng mga Mexikanong ito, mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 26 na panalo. 23 ay tinapos sa pamamagitan ng walang awang knockout at isang bahid ng pagkatalo lamang, mga kaibigan. Sa mismong laban, walang hiyamo tong dalawang boksidor na to. Parang mga tatambay lang mga parang magtotong it at magmamadyong lang ang mga datingan Kainaman na yan. Unang round, walang hiyamo si Kabayan parang may lakad agresibo agad namamatitis. Tapos naglalagutukan din agad ng mga hambalo sa Meksikano Parang totodasin Kawang Meksikano naman ang laki ng baga Mukhang kaya hanggang round 100 Napakakapal pa ng muka. Ang kunat. Hot is that there's the country pride and the fighters off and the traditions of Verdia, who's a flyweight champion. Seferino Garcia held a version of the middleweight title. These guys were very popular fighters because they were all action. Let's bring in Beto Duran. Beto, what do you got? And this fight was made, Antringer was watching that fight online, and he called the manager of Mosul. He called Bata, why do you have power? I don't know if you can hang with him power-wise. The man said, give me him. Somebody's got to go down. I'm going to knock him down. He was upset because his managers didn't feel like he should take this fight. That's exactly right. He said, quote, some going to be me. See, that's that pride that I was talking about. Big punch. Yeah, I was about to say, they're exchanging heavy leather. And I think that when you're fighting Duno, you try to control the distance, move around him, take the fight right to him, you can walk into that power. This training camp, Duno started in the Philippines. Last 2 months, he trained here in California at the Wildcard Gym. Prospects just naturally gravitate to because that's where the legend of Manny Pacquiao was forged. Born, that's right. He says he's inspired by her every single day. That's motivation. We saw King Ryan Garcia here earlier tonight. He has a new child as well, and I was talking to him about it, and he said, man, my workouts are so focused now because I understand my singular focus and who I have to take care of. It's really amazing that that money just doesn't go to them anymore. I know that's right. Round scheduled for 10 here in our main event in Indio. Round 2. Parang nangangati ang isang ulo ni Kabayan Pinakalbubo naman ng inam Pinaahid pa. Yung tuloy. Ako, hindi mo makakamit yan. Nakiglabs ka Tulong Kainaman na kayo. Ano pat naturingan kayong corner ni Kabayan? Mga tinamaan kayong magaling. Samantala, nagkakasakitan ang dalawang boksidor, mga kaibigan. Nagpapalitan na ng mga power punches Mga mahiya mo suminghot ng katol na ang Playboy Robo sa mga datingan Mga gitil na gitil. Welcome back. Round number 2. Beto, Dougie, and the coach here on Thursday Night Fights, Golden Boy and the Zone. Thanks for watching us around the world. That was very dangerous early. You don't want to give him any confidence. Duno, big right hands. Duno's body shots are heavy. He's going really hard to the body, and that's smart against a veteran, somebody who's got some miles on that odometer. Rosito Hesta. Beto, you got something else for us? Kumusta online on Sunday is going to be shown on national TV around the country of all the performances. Duno is becoming a big deal in the Philippines, and everybody is tuning in. So if you start getting a bunch of followers, the fight was nationally televised in great ratings. I can't even imagine what it must feel like to be the face of a country, the face of a culture, and also, also the pressure that must come with that as well. It's a lot of pressure for a 23-year-old. If you're watching us right now from the Philippines, send us a tweet. Let us know. Say what's up. Rodriguez takes a body shot from Duno. This is a very even round. Rodriguez is giving as good as he's taking, but the harder shots are being landed by Duno. Rodriguez is just standing right there, going nowhere, and now Duno is really missing big with a lot of his shots. Yeah, he's getting a little bit wild. 3 punches down the pike is Rodriguez. No doubt. Inside 30 seconds.
Rodriguez is doing a good job with his jab. Boy, Duno is just unloading, hoping to connect. The eye-catching shots, the power punches being landed by Duno. Boy, he is not holding back. Round 3. Walang hiya mo aring ring girl na areo. Tulis na tulis ang postura ah. Parang na-stroke kayo. Teka. Ano kayang nakasulat yan sa karatula na yan? Sari-sari na yan. Boxing ang pinapanood namin eh. Samantala, lamang na agad si Kabayan sa puntusan mga kaibigan. Susubukan na rin magpasukan ng 2 boksidor. Ano yung pasukan na yan na nasa utak nyo ha? Kainaman na kayo. Pasukan ng depensa ng isa't isa. Mga napakabeberde ng mga utak nyo eh. Kainaman na yan. A little bit calmer start here to the third round than we've had in the first. Well, if Duno got any wilder than he was in the previous round, he'd really be opening himself up to getting clipped with a power shot. And we have to remember, a more experienced fighter in there, he can punch himself. He's got more knockouts than Duno has fights. Well, you don't beat Hesta by a fluke. He controlled that throughout and holding his own here tonight. Yeah, that's a very good point. You can understand why Rodriguez is not intimidated by Duno or the prospect's power punching reputation, because in Mercito Hesta he was facing a Big shot by Rodriguez. Yeah, in Hesta he was facing an experienced fighter, somebody who was world class, and he knocked him out. So he's fighting a kid right now who's not yet world class. And right now Rodriguez has landed 2 or 3 really good shots on Duno. Duno landed a right hand off the ropes and another right hand, but he's losing his footing. One thing that's lacking from Duno is a jab, and that's one thing that Rodriguez is doing very well. He's setting his power up with his body shots with that southpaw jab. Oh, Duno is taking some big-time shots here in this third round. Yeah, this third round belongs to Rodriguez so far. I am not sure if Duno thought that this would happen to him, but mentally he had to see what happened to Hesta and say, listen, this is going to be a fight. Listen, he would have been a fool to underestimate Rodriguez. Another big left hand by Rodriguez. Just measuring now, big right from Duno. So not only are the skills of Duno being tested in this fight, but his character's being tested. 10 seconds. 10 seconds. Round 4. Walang hiya. Parang nire-regla na sa noo ang Mexicano, mga kaibigan. Nilalagyan na ng cotton buds na may pasadore walang hiya. At mukhang papahiran na rin ng lungs na may pawis ng garapata na may similya ng mga may trangkasong oranggutan ng dating na. Naku, mag-ingat ka dyan, Kabayan. Pagpalakas yun eh. Samantala, dito lalo mag-aapoy ang sabayan ng 2 boksidor, mga kaibigan. At dito na rin magsisimulang bumulwak ang dugo sa mukha ng Mexicano. Napakatitindi ba naman ng mga birada ni Kabayan eh. Mahiya mo hampas ng gasol ng stainless ang dating Older at 130 pounds. He traveled to Panama to fight Morales in his home country. When he faced Billy Dib and everything that comes with that. Will travel, will fight. All right, let's take a look after that big right hand at Dougie Doug's scorecard. Right now you got Duno up by just a point. Eye-catching shots, but really the more consistent fighter, offensively speaking, in those opening 2 rounds was Rodriguez. Power punches in round 3 look like this. A lot have been thrown. And Rodriguez is the busier of the two, and he's landing a lot. Duno landing at a slightly higher connect rate. Remember, Duno has gone 10 full rounds just once. He better be ready to fight a hard 2 rounds tonight. Big left hand by Duno. Catches Rodriguez. Here's the problem. Rodriguez can catch. He's got a good chin. He's got a great chin. And there, boom! Oh my goodness. Now Duno is connecting on Rodriguez. Duno might be wise to go to the body. He's landing to the head and he's busted. He's busting up Rodriguez to his eyes. There's a bad cut on the now. And he has blood just streaming down the left side of his face. That's a bad cut. I wonder if it was from a punch or from a headbutt. Inside a minute. Okay, they were throwing down. They were throwing big time. That was just pure slugging right there.
If it turns into a slugfest, who does it benefit? I think it benefits the veteran. I think it benefits Rodriguez. He's used to fighting hard fights. He's used to fighting. If that cut becomes a factor, who knows? Big left hand. Yeah, if that blood impairs the vision of Rodriguez's left eye, makes him open for big right hands, maybe Duno can turn this fight around. Rodriguez straight left, then right. How it happened. Let's see here. Duno was loading up with the right to the body. He lunged in with his head. And it basically is Round 5. Ay kailangan na yata ng mananahin sa Mexicanong yan. Kainaman na yan. Pagtawag na si Aling Bebang, wakwak na eh ha. Samantala, sugod na sugod ang Mexicano mga kaibigan. Mahiya mo zombie na may suot na stainless na timba eh. Hindi tinatablahan. Buti na lamang. At magagaling ang mga counter punch ni Kabayan. Pinaghihilamos na rin ito ng mga kombinasyon ng mayabang na Mexicano. Number 5. California, Conifer, Golden Boy, our home away from home. Just 2 hours straight east of downtown Los Angeles. Body shots by Duno. And Duno starting off dialed in. He was working his jab, aiming punches to the midsection, landing shots as he was backing away. Some of Duno's body shots are straying below the belt line. He hasn't been warned for that yet by referee Raul Caiz Sr. Boy, with every round that passes, Rodriguez, good combination. Duno continues to... You can hear these shots. Terrific leverage on the punches from both fighters. Total punches so far looks like this. Pretty much even. Landed, not so much. I think Rodriguez is better with the combinations when they're in close. He mixes the body and head punches very well. And now Duno is taking some punishment, courtesy Rodriguez. And these punches are power punches. Yeah, most of them. Hey, you won it. All right, this is what you call a battle of attrition. Rodriguez continues how tough somebody is till they hit you in the chin. I think Duno His understands. hands go more. He's basically working for 3 minutes of the round, whereas the Filipino fighter, which is the better athlete, is getting off in flamboyant spots, letting his hands go here and there. And they're hard punches, and they're flashy, and they're attention grabbing. Maybe the guy doing more damage is the Mexican fighter. Yeah, The way they throw them. most devastating kind of power punch. Got to get in close. Get tremendous leverage. That was a left uppercut landed by the Mexican fighter. Falls short there. What would you be Lands a telling right and a left. Duno right now? Round 6, walang iya naman talaga ang cameraman na are aba. Hindi man lang itinapatapat sa ringer ng camera eh ha. Alam nang nagtatatal na eh. Sesisantihin kita dyan eh. Ang sarap ng sampalin ng bakya eh. Kainaman na yan. Samantala, nangungulit pa rin ang nangungulit ang Mexicano mga kaibigan. Kaya ayun, napika na si Kabayan at siya naman ang nangulit ng nangulit. Oo, ang Mexicano naman oh. Mahiya mo kamoting robot na nakasolar eh oh. Hindi napapagod. Laki ba naman ng baga eh. I don't think he's as effective when he's trying to evade the fight. Duno has just one blemish on his record, 19 wins in 20 professional fights. Duno can box a little bit, but his mentality is that of a puncher. And his last fight, February 9th, 3 months ago, down in the Philippines, won by a second round knockout. Liverpool Deep Donda. Yeah, dude from India. Had like a 7-1 record. Have you seen that knockout? Yes. It was chilling. It was frightening. I use the word devastating. Yes, yeah, it was. Picked up one of the. I don't blame him. I guess it was that kind of knockout. If it's my last, That would be kind of fun. it would be. And now Rodriguez again connecting on Duno. Another good round for Rodriguez. Rodriguez wisely going to the body. I think that's one of the things that Duno needs to do. The more Duno gets hit, the wilder his. Have scored the last 3 rounds for Rodriguez. Oh, Duno!
straight lefts. I think he's tired. I think he's surprised. Yes. And Duno takes another straight left. And Rodriguez. Are we going to have 2 upsets in 2 months? Yeah, maybe Rodriguez can go to his manager and say, see, How tough I am. Well, Rodriguez, you're doing exactly that. but he's a really good technician. He's got underrated boxing craft. I am incredibly impressed by Mr. Rodriguez. Important, because Rodriguez had a big round, connecting with his left, backing Duno to the ropes, landing the left cross, right hook, 1-2s. The fighter putting his punches together is Rodriguez. Lands the left jab, kind of to the chest, and he's evading these return punches from Duno. Round 7, sinusubukan ng pasukin ni Kabayan ng Mexicano mga kaibigan. Subalit, ayaw din talaga magpalamang ng Mexicano at sumasagot-sagot din ito sa Pinoy. Bastos ang bunganga mo ha. Pagtagpian niya ng masking tape yan, kainaman niya na ba? Control the pace of this fight. No, because he's that kind of fighter. He's consistent. He works 3 minutes of the round. That's how he wears guys down. He doesn't have one-punch knockout power. I am a little bit surprised that he's taken the best shots at Duno as well as he has, both to the head and the body. Because Duno did come out firing. Boy, Dude's head down and diving in, hoping to catch Rodriguez, and instead Duno continues to get caught. Duno's defense has dwindled. It's been diminishing technique every round. I would say starting with round 3. Rodriguez really started to put it on him, body and head. Duno's really starting to take some rather serious punishment. And here's the thing, with Rodriguez, you can't take a break. You can't just get off in spurts. You can't just fight in slots. You got to be dialed in and focused 3 minutes of the round, because he just keeps working, and he's not just throwing punches. He's working behind a jab, and he's placing his punches, and he has, correct glove placement. He's keeping his hands held high where he can block punches, and he's got, underrated defense too. He'll want to duck and slip some punches every now and then. We talk about building your resume, building your career, wanting to work towards those big fights. Well, the one thing to have is an off night. You don't look impressive. You certainly can't have 2 of them. Samantala, bigla namang binawasan ng puntos si Kabayan mga kaibigan. Binayagan daw kuno ni Kabayan ng Mexicano eh. Ayon sa Mexicanong referee, hayop na yan. Nasa tiyan na pala ang ethics, ano? Binago na. Walang yam yun, no? Baka di Rosques ang ethics yan. Napakadadaya naman pala ng mga demonyong yan eh. Ito naman kasi Mexicanong to eh. Napakataas magsalawal eh. Kainaman na ang kadayaan nyo. Aba, ang sasarap yung pagpapaluin ng e-bike ng korting ka ng di uling eh. Set him straight below the belt line prior to that shot. Is that a low blow in your mind? It's borderline. It could be called low, but it's on the belt line. Now Rodriguez Duno did that on purpose. Like he was looking to bail himself out, catch a breather by landing an illegal blow. What do you think? I don't know. I just think he's dead. I mean, technique is falling off, so punches that he's aiming for the midsection are just straying a little bit low because he's looping them more. He's tight. I agree with you. Boy, such wild right hands from Duno. I'll say this though, if he does land one of those. So far, wow, you can hear the mitts. How hard these punches are being thrown. A true puncher can turn a fight at any minute. He's a true puncher. He lands the right punch at the right time at the right spot. He can end a fight, score a knockdown, or at least really hurt his opponent, but that hasn't happened yet. It feels like to me, right now, Rodriguez is winning this. Round 8, tagas na ng tagas ang regla ng Mexicano mga kaibigan. Ayan, puro kayo kadayaan eh, nadali nyo. Ang referee naman concern na concern sa kababayan niya. Ayan, baka magjowa kayo ha. Samantala, susubukan ng tapusin ni Kabayan ng laban. Dahil kumbaga sa pating eh, nakakaamoy na ito ng mga dugo at talaga namang nanggigigil na ng inam. Dito na rin pagagapangin at pakukulatain ni Kabayan ang hambog at mayabang na Meksikano mga kaibigan. Subalit talagang at pasamakunat ang Mexicanong ito mga kaibigan. Mahiya mo hippopotamus na may stainless na timba sa ulo eh. Oh. Napakatibay, nakatayo pa din. Plenty of respect as these two have gone through an absolute war thus far.
Casino. A beautiful evening for Thursday night fights here in the desert. And what 3 fights we've had thus far. And we had a first round knockout. We had a 10-round war that could have gone either way. And we're watching a slugfest right now in the main event. Went out the window just a little bit. Yeah, they're mixing it up. Last round, the power punches that become in this slugfest. And Rodriguez is throwing more and he's landing more at a 46% connect rate. And that's why he's winning these rounds on my scorecard. I've got Rodriguez winning from the 3rd round through to the 7th round. I would agree with that. And I think round 5 was close. Duno landed the momentum right now. The man with the mojo is Mozo. Have you been sitting on that one all I've night? been looking at his trunks, Mozo. I kind of like that nickname. I have no idea what it means, but I like it. It's catchy. All right, Beto, you know every. Mozo, and everybody just calls him El Mozo. And Doug, one wrinkle in Mozo's corner is Marcos Caballero is working cuts, and he's also giving instructions to father former IBF World Champion Randy Caballero. See, we knew Beto knew everything. He does know everything, and Mr. Caballero is an excellent corner. And he's doing a great job. Ooh, and was that another low blow? Well, I think it was They're a body counting. shot. And, well, they're calling it a knockdown. He's got to get up. And Rodriguez gets up at 9. Okay, they're calling that a knockdown. I think maybe Rodriguez thought that it was a low blow. Big right hand from Duno. He wants to finish this right now. And he's got to suck it up. Now there's another borderline shot from Duno. Duno's got to be careful with that, but it's wise to go back to the body. He hurt. Right back. You're exactly right. 15 seconds. Survive this 8th round. What a left hand from Rodriguez. This guy is so tough. Yeah, right hand falls short, and it's a left. Yeah, it was a left in the sweet spot. It was not a foul. It was kind of like in the liver area. Boom. That Oh, was- yeah. He kind of reached around maybe to the kidney area, so He maybe sure that's did. what Mozo was complaining about. He's like, oh, no, that's illegal. He But certainly can't throw from behind. Round 9. Walang hiya mo talaga tong referee na to. Oh, concern na concern sa kababayan niya eh. Baka mamaya may relasyon kayo ha. Samantala, mas lalo nang ginanahan si Kabayan matapos niya makascore ng knockdown sa Mexicano. Subalit talagang isang tunay na maharlika madrigma din talaga itong kalaban ni Kabayan. Ayaw talagang sumuko eh. Round number 9. that eye does look nasty, but I think Mr. Caballero's done a good job controlling the flow of blood. Oh, good straight left hand by Rodriguez. Rodriguez is fighting with a sense of urgency now. That left eye is getting worse, and he was hurt to the body in that previous round. Oh, Duno. Look at that combo. Luke battle. Terrific fight, and Duno showing us his warrior's heart, his spirit, his character. He was losing the fight. Rodriguez can turn a fight at any time, and he did it with the body shot. And now he's in there swinging away. And these guys are going tit for tat here in the 9th round. That was a slip. Rodriguez is tired though now. Look at his face. Samantala, bigla namang ipinatigil na ng referee ang laban mga kaibigan dahil di umano ay basag-basag, bukol-bukol at talaga namang wasak na ang pagmumukha ng Mexicano mga kaibigan at di umano ay dadaanin na lamang daw po sa puntusan ng laban. Nako ay mahirap to. Manali ka Kabayan ha? Sino kayang mananalo? Kaya naman yan. Ba? Eh baka naman pwede pagbasihan na lang natin ang mga pagmumukha nila. Di ka? Tignan nyo namang aring Mexicano. Mahiya mo galing karambola ng 20 ibig na may sakay ng mga elepante at baka eh oh. Kumpara naman sa pagmumukha ni Kabayan na parang bagong gising lang tapos inutosang bumili ng kalahating bote ng mantika tapos ang nabili literal na kalahating basing na bote nga ng mantika. Kaya naman yan. Aba, eh kung papoguyan eh panalo na yan si Kabayan dyan. Yay! Taka! From General Santos City in the Philippines, Romero!
Dapit hapon, kasabay ng paglubog ng Haring Araw sa Kalawakan, ika-30 ng Abril taong 1986, isinilang ang tubong Misamis Occidental na halimaw na tirador ng piniritong Bangaw. Tinigurian itong delubyo ng mga pantas na opisyal ng pampalakas ang pakikipaglaban dahil sa malademonyitong kamao nito na kapag tinamaan ka ay daig mo pa ang tumira ng rugby, poultry, Christmas tree, laundry, electricity at panty na bacon na gawa sa dahon. Bagamat mukhang siraulong matino ang ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay ibang-iba ang imahe nito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. Kung titignan kasi natin ang malapitan ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay mukhang may busilak na puso ito pagtulog at parang professional na manginginom lang sa kanto na miski nga magwawales at basurerong napadaan lang ay pinapatagay ng black label na may halong gin bulag at situ. Madalas itong maliitin ng mga tampalasang ibang lahing kalaban dahil wala naman daw ka-special dito kung titingnan mula ulo hanggang ingrone. At tila kulang na kulang din daw ito sa potassium, sodium, calcium, proteina at mukhang tinipid din daw sa bitamina kung pagmamasdang maigi ang balangkas ng kanyang pangangatawan dahil mas marami pa daw ang buto-buto kaysa sa laman na sa madaling salita ay mahinang nilalang lang daw ang tingin nila sa ating halimaw na kababayan. Subalit ika nga ni Atty. Gadon sa mga siraulong siga-siga ang galing-galing ang dayuhan. Mga bobo! Mga bobo! Ibang klase ang mga hirap na pinagdaanan ng kababayan nating ito, mga kaibigan. Dahil gaya rin ng ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, ay hinubog at hinulma rin ng kahirapan ng kamao nitong ating kababayan. Kinalyo ang pisngi, baba at noo nito sa maghapong pagtatrabaho at nagkaabsang mukha. Naging janitor ito, 1 dekada na mahigit ang nakakalipas. Naging helper, tagahugas at kung ano-ano pang diskarte sa buhay, maitaguyod lamang ang kanyang mahal sa buhay at ang sarili. Kasabay naman ng mga mabibigat at maghapong bukbugan trabaho nito ang kanyang pag-iensayo sa boxing na siyang lalong nakapagpahalimaw sa lakas ng ating bidang engkanto ay Este Pambato. Kasabay ng pagtatampisaw ng mga bibe at pagbukas tikom ng mga puwet nito sa dalampasigan, ika-29 ng Enero taong 2013, naitala sa listahan ng isa sa pinarusahan ng tinaguriang dalubyo ng Pilipinas, Ray Tacoge Megrino, ang Hapon na si Kenji Kubo na pinaglihi sa trangkaso at ubong kabayo. Hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan, mga kaibigan, dahil katuwiran nito ay sa kanyang baluarte gaga na pinanlaban sa Tokyo, Japan. Kaya siya daw dapat ang mas nangingibabaw at ang sentro ng atraksyon. Kaya nagbida-bida ito at sumobrang tiwala sa sarili na makakapagpasikat siya sa harapan ng kanyang mga chicks na kababayan at gagawing panambak lang ang Pinoy sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Pumapatutyada pa ito na isipait lang daw ang Pinoy kahit na sa anong klase ng laban. At yung sa pagandahang lalaki lang daw naman ay malayong malayo daw ang kanilang agwat at mas pogi pa daw ang kuko niya sa paa kaysa sa ating kababayan na talaga namang nagpatayo ng burnek at karug ng ating kababayan. Kaya naman sa mismong laban ay ginulpe, binakbak ang muka, tinabasan at pinapangit nito ang maangas at siga-sigahang Hapon. Kaya ayon, mas pumogi na ang ating kababayan. Kumanto ang baba at pisngi ng Hapon. Samantalang ang ilong at tenga naman ay bumenggo ang patiklop at tinubuan ng kulaning may bulbonic meningitis. Ilang taon lamang ang nakalipas ay tumungo na naman ang Pinoy na mananabas sa bansang China upang sagupain ang isang tampalasang Hapon na naman para sa isang 8-round super bantamweight bout na walang iba kundi si Yuki Strong Kobayashi na pinaglihi sa kinamatisang sushi. Ibang klase itong kalaban ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, dahil binigyan babala nito ang Pinoy na mag-ingat sa kanyang kamao dahil hindi daw niya magugustuhan ang lasa nito kapag ito ay kanyang nalasap. At sinabi rin nito na hindi niya papayagang makadampi ang kamao nito sa kanyang glasskin na pagmumuka dahil mahal daw ang Pans, Bena, Maxipil, Kojic, Eskinol at Gluta. Nginisiyan lang ito ng ating kababayan at sininso dahil wala naman daw siyang naintindihan ni isa sa lahat ng mga pinagsasabi nito. Paano nga ba naman? Hapon yun eh. Sa mismong laban, ganadong-ganado ang Hapon. Talaga namang may pagtalon-talon pa na kulang na lamang ay mag-split sa sobrang hype nito. Tapos may pag-exercise pa ng paa, tuhod, balikat, etits. Tapos kumikembot pa talaga naman
Ngunit pagtunog ng kampana sa unang round ay wala ng intro-intro at binirada na agad ng Pinoy ang maangas na Hapon at kahindik-hindik na suntok agad ang tumama sa sentido nito na mahiyamo hinampas ng malaking gunting pangkaldero ng pares. Dahilan upang humimbing ang tulog ng Hapon at managinip ito na niroromansa siya ng 10 engkanto, 7 maligno at 5 kapring unano. Your winner, by way of knockout, del Novillo, Rey Megriño Singwacha. Isa pa sa isang hambugerong tampalasan na winasak ng ating kababayan at pinaranas ng gulpe de osteoporosis at delubyong sitwasyon na nagngangalang Jason Butar-Butar alias Tartar de Meningitis de Scoliosis de Lepungasis na isang Indonesian ang talaga namang naging parang kulaning kumanto sa bukong-bukong matapos makatikim ng garote de alimpungatan ng nag-iisang tiniguriang delubyo ng Pilipinas. Bago ang kanilang laban ay sobra sa kumpiyansa ang tiniguriang Mike Tyson ng Indonesia. Napakaangas ng tarasa, grabe. Naalisan lang ng pangalan ng legend nagbida-bida na kumbaga sa pagkain nakatikim lang ng dilata ng corn beef ayaw ng kumain ng sardinas. Ibang klase din ito mga kaibigan dahil nagbanta pa ito sa ating kababayan na ito na daw ang magiging huling laban nito sa ibabaw ng lona dahil babaldahin daw nito ang Pinoy sa pinakawalang hiyang pamamaraan at babaliin din daw nito ang leg nito sa pamamagitan ng kanyang lumalagablab na suntok na simbigat daw ng nakarobus na elepante. Subalit ang ating bidang pambato ay tamang kirengking lang sa tabi at walang pakialam sa hinayupak na kalaban. Bagkus ay nag-focus lang ito sa kanyang pag-ensayo na mahiyamo Beyblade na tining upang maging kondisyon ang kanyang katawang halimaw para sa kanilang napipintong patayan. Kasabay ng pagsa-sideline sa pagkukonstruction ng unggoy para sa kanyang pamilya, ika-8 ng Oktubre taong 2016 na ikasa ang kanilang laban sa Convention Towers and Exhibition Centers, Hong Kong, SAR, China para sa isang featherweight bout 125 pounds category. Matindi ang promotor ng ating kababayan na ito mga kaibigan dahil si Boss Bob Arum lang naman aka Master Buten na walang daplis at sabit ang pasimuno sa labanang ito na sa kasalukuyan ay 90 anyos na ang edad. At ang matindi pa ay mala senior citizen na kumikisi-kisi pa ang galawan nito at talaga namang parang hindi nang hihina. Mahiya mo kaya pang makatatlong panganay Anyway, sa mismong laban, sa round 1, agresibong-agresibo agad ang Indonesian at talaga namang palong-palo na mahiyamo kalabaw na gapong-gapo sa sarili. Subalit hindi naman papadaig ang ating kababayan at talaga namang nakikipagsabayan at nakikipagpalitan ng Malacanyong birada. Round 2, nagmamala-armalite na atake si Butar-Butar. Kinakangkang maigi ang halimaw nating pambato. Nang hindi niya alam ay maladelata ng sardinas na bagong welding ang tiks ng nguya-nguyaan nito. Walang katalab-talab ang mga atake nito.
Round 3. Nabaliktad na ang sitwasyon, dinedelubyo na ng ating kababayan ng maangas na Indonesian. Hinahagupit na niya ito ng iba't ibang uri ng kombinasyon na mahiya mo pinagbabato ng tiles na gawa sa kamote. Round 5. Isang kagulagulantang na dilubyong suntok ang tumama sa nguya-nguyaan ni Butar-Butar na talaga namang nagpaalog sa kaluluwa nito na mahiya mo hinampas ng poso.